Magandang araw Pilipinas at buong mundo. Ako po si Boy Abunda at ito ang 2025 senatorial interviews na kasalukuyang ginaganap po sa Philippine Women's University. Right now, I'd like you to welcome our guest, our senatorial candidate, Colonel Ariel Querubin. Magandang araw sa iyo, Boy, at salamat uli sa pag-imbita. Umpisa na ho natin ang ating interview. Kasama ho natin ang ating panel, mga guro at estudyante mula sa iba't ibang universidad. Umpisa ho natin with your opening statement. Kaharap po ang sambayanang Pilipino. You have 2 minutes to answer this question. Bakit po dapat iboto ng Pilipino, ng sambayanang Pilipino sa pagkasenador, si Colonel Ariel Querubin? Your time begins now. Ako po si Ariel Querubin. Ako po ay nakalaban po ng lahat ng armadong grupo sa Pilipinas. Sa Jolo, Basilan, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa Southern Palawan, Bicol, Camarines Sur, Camarines Norte, Central Luzon, Bataan, Zambales, Pampanga. Ano po ang meron dito? Napakalakas po ng insurgency. Madami pong nagre-rebelde dahil po sa kadahilan ng ang dami hong mahirap. Mahirap dulot po ng korupsyon. Sino po sa mga tumatakbo ngayon ang nakaranas nung pinagdaanan ng Ariel Querubin? Ako lang po siguro ang nakakaalam ng tunay na pangangailangan at problema ng taong bayan. Alam ho ninyo, sa pinagdaanan ko na yan, nakita ko talaga kung gaano kahirap, no? Noong araw po, pagka nagdadala ko ng bangkay ng mga kasama ko, mga tao ko, bangkay ng kalaban ko, galit na galit po ako. Makikita nyo yung mga interviews noon. Hindi po ako galit sa mga enemies of the state. Nagagalit po ako kung bakit humantong tayo dito sa ganitong sitwasyon na kapwa natin Pilipino nagpapatayan tayo. Ang problema pala, gobyerno natin. No? So, maniwala ba kayo, 2 beses po tayo nakulong. Lumaban tayo sa korupsyon, nanindigan tayo, no? Sa paniniwala natin na dapat maituwid ang pamamahala ng bayan. No? At yan po ang pinanggagalingan ng Ariel Querubin. No? Kailangan po natin na matapang na senador na kailangan magsulong ng lahat ng mga batas para sa kapakanan ng taong bayan. Yan po ang Ariel Querubin. Maraming salamat, Colonel. Ngayon naman po ay kayo pumili po ng iyong mga tanong, 3 po doon sa ating mga question cards. At ang 2, pakikuha na lamang po, ito po yung members of the panel na magfa-follow up question po sa inyo. Maraming salamat, Colonel. Ang members of the panel na magtatanong kay Colonel Querubin ay si Lance Delmo, ay isang estudyante colonel mula sa JRU. At si Anne Colleen Manuel, estudyante ng Philippine Women's University, PWU. Ang unang katanungan po, Colonel, ay may kinalaman po sa PhilHealth. Kung mananalo po kayo sa eleksyon, isusulong mo ba o hindi ang pagbabalik ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth na napunta po sa infrastructure, health and social services projects ng pamahalaan? Personally po, dapat talaga na hindi binawasan yung pondo ng PhilHealth. At sabi ho nila, marami na raw silang pera, no? Kaya ang ginawa, kinuha nila, iniligay sa iba, no? Pero sa akin, kung marami talaga silang pera, bakit kamo ang dami pa nilang dapat bayaran, ang dami nilang obligasyon? So, ibig sabihin, kung ganun pala na marami silang naging savings, meron din mismanagement. No? So, sa akin, dapat hindi binawasan. In fact, dapat dagdagan pa. Kasi ang dami natin mga kababayan, mga marginalized sector, no? Hindi sila nakakapagbayad. Wala silang binabayaran na sa PhilHealth. Pero dapat, ito yung inaalagaan ng ating gobyerno, no? So, yung pagbawas nila, ang daming na hindi nabigyan ng karapat dapat talaga na attention ba.
na medical. Who would like to do the first follow-up? Anne? Bilang isang student nurse, ako po ay nagjo-duty sa mga public hospitals. So, nawi-witness ko po yung mga pasyente na nangangailangan po ng serbisyo mula sa PhilHealth. Diretsong tanong lang po ito, considering na may zero budget po ang PhilHealth po ngayon. Marami sa kanilang budget ay tinransfer sa ibang sektor, imbis na sa mga mamamayan na nangangailangan po talaga. Meron po kayang korupsyon sa likod nun, at bakit? Alam mo kasi ngayon, no, lahat ng nangyayari, kahit anong gawin mo, meron pa rin talagang korupsyon, no? Pansinin mo, lahat ba? Kaya nga sabi ko, yun yung gustong-gusto natin na makapasok tayo diyan para mas matignan natin. Kasi yung Ariel Querubin, wala siyang takot ba na kahit na sino banggain niya pag nag-imbestiga siya. Kaya kahit anong agency na sasabihin mo, kahit konti, meron pa rin. No? Meron pa rin dyan. Lance? Ang health po ay ang number one sa national budget allocation. Ngunit sabi niyo po kanina, dapat dagdagan pa yung budget ng PhilHealth. Hindi po ba ito nangangahulugan na ang paggamit o paggastos ng budget sa health ay hindi po maayos? Well, nasabi ko na yun kanina na actually, yung edukasyon ang pinakamalaking pondo dyan. Di ba? Yun ang nasa Constitution. Eh. Yung sa PhilHealth kasi na inilipat yung pondo na yon. Sa akin, no? Ang sabi nila, ang justification, marami daw silang savings na hindi nagamit ba? No? Kaya nga nilipat yon. Pero bakit kamo marami silang savings, pero marami rin silang obligasyon? Marami silang hindi nababayaran sa ospital. So meaning, may mismanagement. Yun ang pananaw ko, no? Final follow-up. Paano nyo po ma-ensure na ang mga mamamayan sa PhilHealth po ay makasisiguro na magkakaroon ng accessible healthcare po? Ayun po. Alam mo, pares tayong Pilipino. Kahit na sundalo, kahit marines ako, kahit na civilian kayo, lahat tayo entitled ba sa healthcare? No? So, sa akin, no? Kasi namatay na tayo, no? Namatay tayo, nabigyan ng panibagong buhay, ilang beses na muntik mamatay. Kaya nakikita ko talaga na kailangan natin ng maayos na pagbibigay ba nung ating healthcare, no? Sa lahat ng hindi lang dahil sundalo, hindi lang dahil civilian, kaya lahat po tayo dapat mabigyan ng proper na medical attention o yung healthcare. Colonel, narito po ang iyong pangalawang katanungan. Ayon po sa isang interview with Mayor Magalong, sa isang government project, ayon sa kanya, 35% na lamang sa budget nito ang napupunta sa actual na proyekto. Habang ang malaking bahagi ng pera ay napupunta sa korupsyon. Ano po ang inyong solusyon dito? Well, sa akin, nung narinig ko yan kay Mayor Magalong, no? Nire-respeto ko kasi siya dahil una-una, siya yung hepe dati ng CIDG. At lahat ng sources, no, bago niya yan sabihin, talagang na-validate niya. So sa akin, nung narinig ko yan na ganun pala kalaki, sa akin dapat talaga na i-ma-address to. Kung ako na andon, lahat hikayatin ko, i-open natin lahat ng mga bank accounts natin ba sa publiko para malalaman natin saan nanggagaling itong mga naglalakihan nilang pondo, no? So, i-open nila. Dapat i-lift ba yung sabing bank secrecy law, no? At ipakita nila, dapat din open yung SALN. Kasi yung SALN na yan, aywan ko kung bakit nung araw nilalabas po yan no? Pero ngayon tinatago nila lahat. Kasi makikita mo dyan kung magkano ba ang naidagdag sa asset mo, magkano yung kinikita mo, at pagka sumobra yon sa talaga sinesweldo mo ba, ibig sabihin,
ninakaw mo yon. No? Nangumisyon ka, kung nangumisyon ka ng malaki. So dapat talaga, i-open natin. Pag upo, magpirmahan tayo lahat. Ito ang nasa laman, ito ang laman ng sa bangko ko. Lance. Gusto ko lang pong malaman, sabi niyo po kanina, bubuksan dapat natin o isasabukas natin ang SALN ng mga opisyales natin. Pero paano niyo po sila hihikayatin o papasundin na buksan yung kanilang SALN? Bilang mga senador po, malalaki po yung kinikita nila at ayaw po nilang malaman yung mga assets na meron sila. Well, sabi nga, you should walk the talk, no? Pagdating mo sa Senado kasi, sa Senado, there are 24 diametrically opposing ideas, no? 24 na magkakaiba. Pero pag may isa, gaya no Ariel Kerubin, no, matapang lahat, ipakita mo, no? May mga senador nga na hindi rin sila tumatanggap ng kanilang pork barrel. So kahit na mag-isa ka lang, pag pinakita mo sa kanila na you have the political will at talagang you're honest, palagay ko mahikayat mo yung iba. Ann? Additional question lang po. Maaari po ba kayo magbigay ng parang konkretong solusyon o plataforma o posible, ano po kayang batas ang possibly amend para po sa diskusyon na ito? Well, yun nga, no? Magpasa tayo dapat ng batas na willing sila, lahat ba ng public officials, so mga lingkod bayan o even yung lahat basta pumasok ka sa gobyerno, dapat i-open mo lahat ito. Kasi dati-dati naman, yung SALN, nung nasa serbisyo ko normal yan. Pagka mapopromote ka, ibigay mo dapat yung SALN mo. Ngayon, nawala. So, kailangan lang, kasi sabi ko, ang batas na you have to revisit that law kasi every 5 years, it has to be responsive to the ever-changing times. Final follow-up? Ann? Maaari po ba kayo magbigay ng 3 pinaka-priority po na kailangan ng bayan ngayon ma-address? Well, una-una, sabi ko nga, ako lang siguro sa mga tumatakbo ang nakaranas ba, I have seen and felt, no? A lot of sufferings. Una-una, dapat busog ang tiyan. No? Busog ang tiyan. Pag busog ang tiyan, malusog din, no? Nakakamaayos mag-isip yan. So, busog na tiyan, dapat lahat ng mga nakatiwangwang na military reservation, ipupush natin na magamit ba yung iba. No? Gagawin natin yan, natataniman natin ng mga agricultural products o kaya lagyan natin ng poultry, piggery, even grazing land para sa baka, sa kambing. Kasi would you believe ang pinoprocess natin ngayon sa yung mga canned goods na meat, 80% comes from abroad. Lahat ng mga agricultural products na nagtataasan kasi lahat imported na. Maraming salamat. Punta naman tayo, Colonel, sa ating pangatlong katanungan. Ito may kinalaman po sa edukasyon. Maraming kinakaharap na problema ang sektor ng edukasyon batay po sa findings ng EDCOM 2 o Second Congressional Commission on Education. Ilan sa mga ito ay ang kalidad ng edukasyon, kakulangan ng maayos na training ng mga guro, matinding malnutrisyon sa ilang mga estudyante, ang hindi sapat na pondo para sa bawat mag-aaral at marami pa pong iba. Kung kayo'y mahahalal na senador, sa lahat ng problema na may kinalaman po sa edukasyon, ano po ang inyong tututukang problema at ano ang solusyon? Well, ako kasi pwede ko ma-relate yan sa experience ko lang, no? Nung ako nasa serbisyo, yung mga namatay ko na nasa katabi ko, na namatay kong tao, yung mga asawa nila, umasa sila sa panganay na anak nila. Panganay na anak nila na sana makapag-aral sila lahat kasi yun ang tutulong din sa iba, sa nanay niya, no? Kasi kung wala naman siya ibang kapatid. Kaya ako, kung tayo papalarin, ipupush natin na dapat lahat ng panganay
sa pamilya, scholar, no? Lahat sila. Kasi yan lang, siya lang ang tinatakbuhan ng magulang, pag may problema, tatakbuhan ng mga kapatid niya, every time na may pangangailangan sila. Alam natin, ang education is the great equalizer. So, yan ako, dyan ko nakita na 7 yung anak ko, no? 7 yung anak ko na nung nasa gera ko palagi, nakita ko na pabayaan ko sila. So, sabi ko nga, yung pagkakakulong natin later on na 4.5 years, as days turned into weeks, weeks turned into months, months into years, I became closer to my children. Lahat sila, hopefully, they'll all be professionals this year. So, ganun din ang gusto ko na mangyari sa ibang mga pamilya na dapat yung panganay scholar para mahila niya yung ibang mga kapatid niya at matulungan niya yung magulang niya. Anne. Bilang estudyante po, isa po sa mga nagiging problema namin actually is yung paghahanap po ng scholarship. Isa po sa programa nyo ay magkaroon ng scholarship. Ang tanong po is, paano nyo po masisiguro na magiging accessible po ito para sa lahat at hindi lang po kung sino yung mga magkakakonek-konekta yung nakaka-benefit dito? Well, sabi ko nga dapat magtayo rin tayo na isang agency na magmo-monitor nito. Kasi sa totoo, tama yung sabi ninyo, obserbasyon ninyo. May scholar si mayor, may scholar si secretary, may scholar yung si senator, may scholar. Lahat ang daming scholars. And lahat yun, taxpayers' money. Palagay mo ba, pera yun ng mga nakaupo? Hindi. Di ba? So dapat, tignan natin maigi. I-monitor natin yan. Kung magtayo tayo siguro ng parang state scholarship, so and so, council ba, or agency, ganyan. Para ma-monitor natin, no, na dapat talaga may yung panganay, no? Yung ang sa akin lang kasi yung panganay yung dapat na scholar, full scholar 'yan. Lance. Ano pong masasabi nyo na ang DepEd under VP Sara uses military certifications doon sa 15 million confidential funds noong 2023? Alam ninyo yung kasi ganun naman, no? Merong intelligence fund, meron din confidential fund. Parehas yan, no? Yung intelligence fund ginagamit yan sa military, yung confidential fund ito naman sa mga civilian agencies na nakaano rin sa national security. Yun ang niyan, national security, no? Importante yan. At yung sabi nila na ang intelligence fund hindi yan ina-audit, no? Pero yung confidential fund or even yung intelligence fund, dapat hindi nga ino-audit pero i-clear mo yan. Ibig sabihin, meron kang clearing documents. So, sa akin, makikita mo kung hindi proper yung paggamit, no? Final follow-up. Anne. Isa po sa mga gusto nyong plataforma is yung free tuition para po sa panganay. Ano po kaya ang pinanggagalingan nyo po rito at bakit panganay po yung napili? At hindi po ba dapat magkaroon po tayo ng radikal na alituntunin kung sino po sa pamilya sakaling yung panganay is hindi niya naman po gusto yon? Well, narinig ko na rin yan. Pwede kaya nga sabi ko, panganay dahil nakita ko yung bang umasa yung mga byuda, no? Doon sa panganay nila na anak, di ba? Pero tama kayo, baka naman yung panganay na yan ayaw naman talaga mag-aral, ayaw then siguro pwedeng ipasa niya, no? Mapapag-aralan yan, pero importante na meron talagang scholar sa pamilya. Maraming salamat, Colonel Quirubin. Yun po ang inyong 3 katanungan. Ngayon naman ay punta tayo sa ating political fast talk and why. Bawat katanungan po ay may 20 seconds po kayo para sagutin. Narito po ang una. Colonel, katulad ni Era Gloria Digong, ang sabi nila kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Nakakatawa ba ito o nakakabahala? Alam mo, yun ang naging problema natin kasi yung EDSA 1 na yan, hindi natin na-seize ba yung opportunity na dapat nag-unite tayo. Namili tayo ng mga leaders ba na they're so vindictive. Tignan natin ngayon, palagi tayo nagpapalit-palit na ganyan. No? Colonel, kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate
ang mga senador o presidente? Bakit? Well, dapat talaga kasi yung ang gwardiya natin very strict nga, very stringent yung mga requirements. Pero pag dito tatakbo high school graduate pwede. Dapat din strictuhan yan. Dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no? Bakit? Well, tignan muna natin, no? Kasi tama sila na nung una, sabi ko, dapat mas malaki yung sinesweldo dito sa city, no? Kasi yung cost of living dito, malaki. Bandang huli, sabi nila, parehas din naman daw sa probinsya. So, dapat pantay na rin siguro yung ano. Colonel, yumayaman ang pumapasok sa politika. Tama ba ito o mali? At bakit? Mali talaga. Kaya nga sabi ko nga, i-open nila yung mga bank accounts nila at yung SALN nila. Doon mo makikita. Pagpasok nila, ganito lang yung asset nila. Pagka yumaman sila, may problema. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no? At bakit? Robot na senador? Wow, sabi ko, anong klase naman tayo na bansa kung isang robot na yung senador? Dapat pa rin talaga tao yan. Colonel Quirobin, maraming salamat. At maraming salamat sa ating panel. Colonel, meron ho kayong 1 minuto para sa inyong closing statement. You have 1 minute to deliver your closing statement and your time begins now. Alam po ninyo, yung Ariel Quirobin, na ipakita na ho niya kung gaano siya katapang. No? Namatay siya, nabigyan ng panibagong buhay, ilang ulit muntik mamatay. Ang kailangan ho natin sa Senado, yung gaya niya, isang matapang na senador at isang bayani, isang sundalo na walang kinakatakutan. No? Number 52 po sa balota. Colonel, God bless you. Good luck. At muli, ako po si Boy Abunda at ito ang 2025 senatorial interviews. Maraming salamat po sa inyong lahat. This special was presented by the Philippine Star, Infinite Monkeys, Philippine Women's University, and Jose Rizal University, Adamson University, La Carmela de Boracay, JC Organic Barley, Siomai King, and the Boy Abunda Talk Channel, sponsored by Silpol Joyce Furniture Lights and Decker, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seymada by La Luna Cafe, located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig, Tetet and Porky's Party Trays, and Isos Food Cart. In the lead up to the 2025 midterm elections, one platform dares to ask the important questions. This is the 2025 Senatorial Interviews. Upon arrival at the interview venue, each candidate is given a briefing on the flow and mechanics of the program. Each candidate begins with the question that starts it all: why should the people vote for you? They have 2 minutes to convince us. Next, the candidate draws 2 panelists from a pool of 6 teachers and students from 3 universities. The candidate then selects 3 questions from a list of 6 prepared by the 2025 Senatorial Interviews team. For each question, the candidate has 2 minutes to respond. After each main answer, the selected panelists ask up to 3 follow-up questions. The candidate has 1 minute to answer each of these. Then comes the political fast talk and why with Boy Abunda. 5 questions with 20 seconds to answer each question. And finally, the last word. Senatorial candidates get 1 minute to deliver that final message to the Filipino people. This is a test of conviction, character, and heart. The 2025 Senatorial Interviews.
Pilipinas at buong mundo. Ako po si Boy Abunda and welcome to the 2025 senatorial interviews na ginaganap kasalukuyan sa Philippine Women's University. Please welcome our guest, senatorial candidate Norberto Gonzales. Secretary, ay maraming salamat sa iyong pagdalo sa aming programa. Umpisahan natin dito. Kayo po ay may 2 minuto para kausapin po ang sambayanang Pilipino bilang tugon doon sa katanungang bakit kayo ang dapat ihalal bilang senador ngayong darating na eleksyon. You have 2 minutes and your time begins now. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Norberto Gonzales. Dati po hindi ko masyadong hinahangad yung manalo o matalo sa eleksyon. Gusto ko lang po sana na lumapit sa inyo upang ipaliwanag at ipakita na may iba't ibang uri ng pamumulitika. At kung titignan po natin yung mga more mature democracies, ang pamumulitika po nila ay yung hindi katulad dito sa atin. Yun lang po ang gusto ko sanang ipamala sa inyo sa panahon na ito. Ang masasabi ko lang, ang mga bansa na may tamang pamumulitika ay mas umuunlad. Sana po mag-usap tayong mabuti para maliwanawan natin kung anong politika itong sinasabi ko. Salamat po. Maraming salamat po. Please make yourself comfortable. You have been briefed on the rules of the interview. Secretary, dito po ay kayo pipili ng 3 katanungan po. Please choose 3 cards. Pakibigay po sa akin yung inyong 2 panelists na magfa-follow up question. Ang members of the panel na inyong napili po ay si Robin. Si Robin po ay isang estudyante ng Adamson University. At ang iyong pangalawang panelist ay si Mark Harvey Adamson, faculty naman ng Philippine Women's University. Ang iyong unang katanungan po ay may kinalaman sa PhilHealth. Kung mananalo po kayo sa eleksyon, isusulong mo ba o hindi ang pagbabalik ng 60 billion pesos? Mula po ito doon sa 89 billion pesos mula sa PhilHealth na napunta sa infrastructure, health and social services projects ng pamahalaan. Siyempre, mas maganda na ibalik natin. Gusto ko lang ipaliwanag kung bakit. Dapat sana sa ating sistema, meron tayong allocation para sa ating tinatawag na social system. No? Kasi ang PhilHealth is just one component of a health system na dapat ibibigay natin sa ating mga kababayan. Kaya yung 60 billion, dapat ibalik. Pero ang importante, sa paggawa natin ng budget, tingnan natin mabuti, bigyan natin ng cost yung social services na ibibigay natin sa ating mga kababayan. So, yun talaga magiging basihan whether 60 billion is enough. Baka kailangan dagdagan pa. Importante sa ating health services, dapat as much as possible universal. No? Libre ang pagpapa-hospital, libre ang mga gamot. Hindi na dapat i-distinguish whether you're rich or poor. Kailangan pagka-health ang pinag-usapan para sa lahat. Who wants to do the first follow-up? Harvey. Isa po sa kadahilanan kung bakit sinasabi nila na nailipat ito ay dahil sinasabing sobra ang pera ng PhilHealth. Ngayon po ako bilang isang pharmacist at nakikita ko sa community, sa butika, na maraming pasyente pa rin na hindi nakakakuha ng mga gamot na kanilang kinakailangan. Maraming pasyente ang nagsasabi na sa kabila ng kanilang pagiging miyembro ng PhilHealth, hindi pa rin nila nakukuha yung sapat na serbisyo sa isang ospital. Ano po yung mga programa na pwede nating ibigay sa kanila sa taong bayan na araw-araw hindi nakakatanggap ng tamang kalusugan? Sabi ko nga, dapat ang PhilHealth universal yung karakter para sa lahat. No? At saka kung po pwede, kung magpapataas naman tayo ng ating economic gains, no? Pwede naman siguro natin we can afford. Hindi po pwede na magbabayad pa yung ating mga kababayan. I want a universal health system, tapos kung pwede, libre lahat. Sundan ko lang po yun, Secretary, gaya ng sinabi niyo po, lahat ng mga Pilipino ay dapat meron at sinasabi niyo rin po ay dapat hindi sila magbayad doon sa PhilHealth, gaya na nabanggit niyo po. Pero sa kabila ngayon ng Pilipinas na baon sa utang, saan po kaya natin pwedeng kunin yung pera na para ipondo dun sa mga proyekto na yon para ma-covered lahat ng mga Pilipino?
Ang problema natin kasi yung namumuno sa atin eh. Medyo in this administration especially, I don't want to say this, pero sobrang nakawan eh. Kaya sa tingin ko, hindi totoo na mahirap ang Pilipinas. Hindi totoo na hindi natin kayang sustentuhan ang isang universal health system kung aayusin lang natin ang pagmamanage ng ating finances, kung hindi natin nanakawin. At kung hindi, kung dapat yan maayos ang plano. Eh kung basta bigay ka lang ng bigay para bumangon yung pangalan mo bilang isang leader ng bansa, ay hindi tayo magkakaroon ng isang magandang health system. Secretary, maibalik po natin dun sa pera na kinuha na po, the 60 billion. Sino po ba talaga ang mga dapat panagutin dito dahil nga ho, kinuha or transfer yung pera ho na dapat po sa health services po natin? Eventually, ang bagsak niya sa Pangulo eh. Doon ang bagsak niyan. Kasi kung wala siyang approval, hindi mangyayari yan. No? Of course, ang recommendation is coming from the Secretary of Finance, lalo na kung ibinalik sa budget natin sa loob, no? Sa general fund. Pero sa tingin ko, hindi tama yung nangyari dito. No? Bakit? Lalo na PhilHealth yan. Dapat stable yan eh. Kaya kung may mga natitira mang pera dyan, dapat yan isini-save para sa future, para ma-stabilize na gusto yung pondo. Kailangan niya may reserve funds. I don't know bakit kinuha. Sabi, sapat lang. Hindi, walang sapat dyan eh. Dapat yan iniipon lahat para for the future. Secretary, diretsahan tanong na ho. Sa tingin niyo po ba may chance pa po ba talaga na maibalik yung pera na yon? Malamang ginastos na yan eh. So, wala na. Maraming salamat po. Secretary, ang yung next question ay may kinalaman sa party list. Ayon sa pag-aaral ng Kontradaya, isang election watchdog, over half of the 156 party list groups participating in the 2025 election do not represent the marginalized groups. Sa iyo pong palagay, dapat bang tanggalin ang party list system? Alam mo, yung party list bahagi, ano nangyari nung ginawa natin ng ating constitution. Ay, ang party list normally bahagi ng parliamentary system. Pero hindi natuloy yung pagka-parliamentary, naging presidential system tayo ulit. Hindi natin nakita na dapat tanggalin yan. So in the first place, it's an anomaly. And lalo lang naging anomalous nung sinimula nating baguhin yung spirit ng party list. Dapat yan para sa marginalized sectors. And these marginalized sectors are defined in our charter. Nahandoon yung mga sinasabing marginalized. Dapat ang i-represent ng party list natin yung binanggit lang sa Constitution. Pero hindi natin ginawa. Binago ng ating Kongreso. At sa ngayon, palagay ko, sobra ang abuso. Parvy. Secretary, may mga nagsasabi na ang party list system ay minsan nagagamit para sa kanilang pansariling kapakanan at minsan nagagamit siya para sirain ang gobyerno kung hindi nila gusto ang pagpapatakbo ng gobyerno. Bilang former National Security Advisor po, ito po ba, masasabi po ba natin na minsan ang party list system ay nagagamit para sirain ang gobyerno at para palitan ng gobyerno? Well, kasi alam mo yung party list is an opening. No? Kasi ang tunay na spirit ng party list, yung mga sectors. Meron tayong mga puwersa sa Pilipinas na ang approach nila para makuha nila ang mga mamamayan ay sectoral. Kaya nagagamit nila ang party list para ma-consolidate, mabuo ang mga tinatawag nilang mga fronts. Kaya iyan, tama ka. Pwedeng nagagamit yan, nakakatulong yan sa pagpapaayos ng kanilang mga plano para ibagsak ang gobyerno. Pwede yun. Walang red tagging, ha? Sundan ko lamang po yun. Gaya ng nabanggit nyo, may nababanggit tayong red tagging, dahil may mga na ituturo na identify na mga party list. But sa kabila po na yun, based sa experience nyo po, kahit sabihin ba natin na sila ay totoong lumalaban against the government, masasabi ba natin na pwede pa rin yun na mapakinabangan ng publiko kung sakaling may gusto tayong baguhin sa gobyerno?
palagay ko marami namang pamamaraan para baguhin ang gobyerno, no? Pero hindi yung sa pamagitan ng violence, no? Meron tayong mga grupo dito that the ultimate objective, no matter what they do, no matter what they present to the people, ay para ibagsak ang gobyerno through violent means. Kasi yung ideology nila, fundamental, yung technique nila, ang paggagamit nila is violence, hindi democratic interaction. So, talagang pwede ka abusuhin yan. Secretary, nasabi niyo rin po kanina na yung sa party list system is may anomaly po talaga at ginagamit po ito na sa sarili kong pag-intindi ay parang pintuan ng mga dinastiyang politiko. Sa inyong palagay ho, kung kayo ay maluklok ko bilang tigagawa ng batas, anong konkretong programa po o batas yung ibibigay nyo para masara na po yung pinto na yon na pinapasukan ng mga dinastiyang politiko po? Constructively, maganda kung mag-shift tayo sa parliamentary system, maibabalik natin yung tunay na party list system ng paglalagay ng mga representante na magsasalita para sa ating mga mas nakakababang mga kababayan. No? Kung mag-shift tayo sa parliamentary system. Kaya ako, siyempre, i-recommend ko kung pwede kung magkaroon na tayo ng charter change. Kasi hindi bababago kung walang charter change. So, medyo i-recommend din natin. Maybe it's about time we re-examine our charter and initiate a real, honest-to-goodness change of the charter para mawala yung party list. In the meantime, kung hindi pa pwede yan, I think we remove the party list system. Secretary, your third question is about corruption. Sa isang interview, sabi ni Mayor Magalong ng Baguio City, sa isang government project, 35% na lamang ng budget nito ang napupunta sa aktual na proyekto, habang ang natitirang pera ay napupunta sa korupsyon. Ano po ang inyong solusyon dito? Alam niyo, yung corruption depende sa isang bagay dyan, yung namumuno. Kapag nakita yung mga nakatataas nakakalusot sa corruption, siyempre gagayahin na yan pababa. No? So, ang gusto ko lang makita siguro, people are asking whether corruption is in our system or corruption has become the system. Tingin ko sistema na yung corruption sa Pilipinas. Kaya systemic din ang dapat na approach natin yan. For example, kung babawasan, for example, natin yung mga requirements doon sa construction, ang paggawa pa lang ng papeles, kung mabawasan mo lang ng 50% yan, 50% mababawas mo sa corruption because every step in every government contract making, kailangan maglagay ka dyan para bubilis ng konti. So, the less naalisin mo yung mga requirements, bababa ang corruption. Follow up, Robin. Ano pong masasabi nyo sa mga politiko na nakaupo na gumagawa ng sariling kumpanya at doon sila umu-order ng mga materials or ng mga gamit na sabihin natin siguro medyo minamanipula sa paraan na kung saan sila mas lamang. Ano pong masasabi nyo sa mga politiko na yun? Ano po dapat nating gawin doon? Pag iniisip ko, hindi na ako makahinga eh. Alam mo, palagay ko sa ngayon, sa administrasyon ito, itong pinaka-corrupt na nakita ko sa gobyerno. Sa yung mga example na ginagawa mo, imagine, pagbigay pa lang ng pork barrel para sa construction, for example, may bawas na yan. Tapos, sila na rin ang contractor. Kaya kung titignan mo yung ating kongreso sa kasalukuyan, puro contractor yun eh. Tapos sila na rin ang binibilayan ng supply. Kaya talagang patong-patong yung kuha nila dyan. Kaya nga sinasabi siguro 12% natin. Meron pang isang sekreto. Alam nyo, if you will examine our budget system, no? Doble-doble. Kasi 5 classification yan, 5 allocation, the same project. Harvey? Secretary, kadugtong ng korupsyon, malaking bahagi nito ay kontrolado ng mga kongresista at senador. Pero ang trabaho nila sa ating bansa ay gumawa ng batas. Tingin niyo ho ba nararapat
na ang tagagawa ng batas ay kontrolado rin ang pondo ng gobyerno, na sila mismo ang nagbibigay nito sa kani-kaninong tao or kani-kaninong kontratista, kung ano man yon, na sila ang may control at pwedeng magsabi na dito ko ibibigay at pwede akong mabigyan. Alam mo sa ngayon kasi, ewan ko kung anong nangyari. Parang napakalaya na yung nagumawa ng corruption sa Pilipinas ngayon. Talagang libre. Pati nga yung pag-accounting, binago na rin nila eh. No? Kaya, tama ka dyan. Ito, napaka-corrupt na. Sa tingin ko naman, dahil sa ang pinanggagalingan na ng corruption, ay ang ating kongreso mismo, walang pag-asa na mamare-reforma natin to kung hindi natin babaguhin ang istruktura ng politika at hindi talaga natin magpapalit tayo ng sistema ng politika at pagka-politiko. We have to change the system itself. Otherwise, kahit anong gawin natin, hindi natin mahuhuli yan. Secretary, masasabi niyo po ba, gaya na nasabi niyo kanina, na Kongreso, merong mga korupsyon at dapat baguhin. Masasabi niyo po ba na isa sa faktor nito ang liderato ng Kongreso kung bakit malaki ang korupsyon at naniniwala kayo na ito ang pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa? Palagay ko, hindi lang leader ng Kongreso tumaas pa eh. Alam nyo kasi, tingnan natin, may isang kasabihan, the way you campaign will determine how you will govern. Nung nangangampanya yung mga nakaupo dyan, ang sinabi nila sa mga tumulong sa kanila para mandaya, hindi ko kayo bibigyan ng maraming pera ngayon. Pero pag akong nanalo, you're free. You can do what you want. And the result of that is what we're observing today. Maraming salamat, Secretary Gonzales. Ngayon naman po ay pupunta tayo sa political fast talk. And why? 5 katanungan, bawat tanong ay meron ho kayo 20 seconds para ipaliwanag. Narito po ang una, dapat ba pantay ang sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no, at bakit? Yes. Kasi iba na ngayon ang development sa Pilipinas. No? Halos pare-pareho na rin ang gastos at pare-pareho na rin ang quality ng pagtatrabaho. No? Kaya dapat pantay-pantay na. Yumayaman ang pumapasok sa politika. Tama ho ba ito o mali at bakit? Yan ang sinasabi ko sa mga nag-aaral ng political science. Sabi ko, magaling ang pagkakapili nyo. Kasi kung gusto nyo yumaman kaagad, pumapasok kayo sa politika. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no, at bakit? Yes. Lalo na kung ituturo mo yung ginagawa ng mga congressman natin. Kayang-kaya. Secretary, kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Why? Hindi nangangailangan na college graduate kasi kailangan importante yung experience, no? At saka yung pakikitungo sa taong bayan. Ang sabi nga, yung mga experts you can hire and fire. Pero yung may puso para sa bayan, mahirap hanapin yun. Katulad ni Erap, Gloria, Digong, ang sabi nila, kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Nakakatawa ho ba ito o nakakabahala? Noong una, nakakatawa yan eh. Pero ako, na-assign ako para alagaan si Erap. Naging presidente ko si President Gloria. Talagang nakakahabag. There's something really wrong with our political system already. Secretary Gonzales, maraming salamat for your closing statement. Meron ho kayong 1 minuto para kausapin ang sambayanang Pilipino and your 1 minute begins now. Alam niyo po, pinapangarap ko sa bayan natin, tayo may isang first world. Pero hindi po mangyayari yan kung may corruption. At sa tingin ko po, hindi mawawala corruption kung hindi natin babaguhin ang ating politika, ang pamumulitika, at ang uri ng mga politiko na ating pipiliin. Wala po tayong pag-asa kung hindi natin gagawin ang mga bagay na yan. So pakiusap po, sama-sama tayo, baguhin natin ang pamumulitika sa Pilipinas. Secretary Gonzales, maraming salamat.
Muli, ako po si Boy Abunda at ito po ang 2025 Senatorial Interviews. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. This special was presented by the Philippine Star, Infinite Monkeys, Philippine Women's University, and Jose Rizal University, Adamson University, La Carmela de Boracay, JC Organic Barley, Siomai King, and the Boy Abunda Talk Channel, sponsored by Silpol Joyce Furniture Lights and Decker, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Seimada by La Luna Cafe, located at 103 ML Quezon Avenue, Hagunoy, Taguig, Tetet and Porky's Party Trays, and Isos Food Cart.